trabaho diyan. Ang gusto po namin i-stress is yung pera po, yung, for example, kung yun ang nakita ng Pangulo, ang pera po naka-intact pa po yan sa copper ng NIA. Ibig sabihin, continuing activity po yan kung hindi natapos. At yung pera hindi po napunta yan kung saan, kung hindi na andun pa rin po. Dahil kung hindi po... Ba't nasabi ng Pangulo na nagastos na yung pera? Yun po siguro ang paglilinaw na gusto natin at actually, andyan naman po open po ang books ng NIA. Alam ho ninyo bilang mga empleyado ng NIA na nandyan intact ang pondo? Actually po, ang Employees Association throughout the Philippines, ito ho yung katwang ng ating mga regional irrigation managers, no? Tsaka mga managers natin sa field. At actually po, kami po yung talagang sumusubaybay kung talagang merong proper implementation sa lahat ng projects. At kami po ang unang sisigaw kung sasabihin namin meron kaming mga napansin na hindi karapat-dapat. Malalaman po yun. Pero dito po sa nangyaring ito, na lalo po sa speech ng Pangulo, ay hindi po namin mapagtugma kung bakit gano'n ang naging ko ng Pangulo, impressions ng Pangulo. When in fact, kitang-kita po namin kung paano magtrabaho ang mga taga-NIA. Opo. Okay. Mr. Bonto, Mr. Silver Bonto, okay, baka naman kayo, may alam kayong problema ng NIA, kaya gano'n na lang na nagalit ang Pangulo. Sa hanay po ng magsasaka, wala po naman kami nakikita niya kasi isa rin po kami sa tagabantay niyan na dapat magre-report din po kami kung sakaling mayroong ganitong problema. Pero sa hanay po namin, at least nung mula ng 2010 hanggang 2012, malaki po ang naitulong sa aming magsasaka. Nagkaroon po ng additional na mga area na natutubigan at nagkakaroon po kami ng at least nadadagdagan po yung ani. Base po nga sa report ni Asik de Lima, nagkaroon po ng food sufficiency tayo ng at least 92 to 95%. Napakaliit na lang po para mag 100% tayo. So ibig sabihin, nabawasan na rin po ang importation mula po nung po ang ating Pangulo at saka pamamahala ni Administrator Nanggel, nabawasan na rin po ang importasyon natin dahil lumaki po ang ani at nadagdagan po ang ani ng mga magsasaka. Sa panig po ng mga irrigators ng samahan ninyo, National Irrigators, ano hong pagkakaalam ninyo doon sa sinasabing ng Pangulo na self-imposed target ng NIA na hindi na-meet samantalang na-release lahat ang budget nila? Sabi nga po ni Mr. Vic Aaron, actually kung alibawa na-release man po nila ang 100%, pero ang nabayaran na po 60% kasi yun lang po ang natapos. Yung pong pera na nandoon yung pera po nga 40%, nasa region po yun. At ongoing po yung pagpapatrabaho ng mga regional office. So, na-release from central office pero nasa regional office. Nasa NIA pa rin. Nasa NIA pa rin po, nasa regional office. Ibigay na doon sa mga kontraktor. Opo. Hindi pa ho, hindi ho naibigay yan. Patutunayan na mapapatunayan niyo yan, Mr. Kasi po, subject kami sa mga audit at hindi makikita yan. Kung ano lang po yung nagawang trabaho, yun lang po ang dapat bayaran. Tama ho yun. Dahil gano'n naman ang karaniwan sa gobyerno. At karaniwan nga, nag-aabono talaga ang mga contractors dyan. Kailangan tapos yung ganitong porsyento ng proyekto bago releasean. Kaya nung banggitin ng Pangulo na na-release ang budget ng NIA, nagamit nila ang pondo nang hindi tapos yung mga proyekto, talaga nakakagalit yun. Ako man ang nasa kalagayan ng Pangulo, magngangalit nga ako. Pero hindi ho pala gano'n ang nangyari. Hindi po gano'n, Ka Jerry. At siguro open naman po yung books ng NIA at pwedeng matingnan yan. Pwede hong paimbestigahan yan ng Malacanang? Open po. At books, ang lahat ng books yan. At doon ba't mo kaya gano'n ang nakarating na impormasyon sa Pangulo? Siguro, kailangan po nating linawin na talagang ini-stress lang po namin na yung release budget from DBM, kung ano lang po yung napagawa ng NIA, yun lang po ang binayaran. At yung remaining works na hindi nagawa, continuing po yan. Continuing po. Opo. Mr. Bonto, andun din ho kayo nung anniversary na yun ng NIA? Kaya opo, nandun po. Ang mga irrigators nagsiluwasan din dito sa Metro. Nandun po yung mga pangulo ng mga regional president, nandun din po. At nakikisaya kami sa anniversary. Kasi ngayon lang po nangyari na naging viable ang NIA at nagkaroon po kami ng pagkakataon na magkaroon ng magandang ani
dahil po sa tulong ng NIA. Pag ho ba sinabing naging viable ang ni, ano ba ibig sabihin nun? Yung pong at least kumikita na po. Kumikita. Dati Kumikita. dati hong hindi kumikita. Dati po, hindi. Nagkaroon sila ng net profit ng 949 million. Mhm. So, ibig sabihin, ngayon na po nangyari. Kailan ho yan nangyari? Itong 2012. Sa buong panahon ho na mula na ipanganak ang NIA, ngayon lang nangyari yan? Ngayon na po nangyari sa tutulan. Itong 2012? 2012 po. Sa meron 2012 nangyari po yan. At makikita po ninyo lahat ng region sa buong Pilipinas. First time sa history ng NIA na naging viable. Kaya nga, doon nga po sa kaya napakasaya po namin dahil lahat ng mga regional irrigation managers may award. No? Pati mga Irrigators Association may award. At kung titingnan po ninyo, yung mga benefits ng empleyado, yung mga benefits na dapat ibigay sa empleyado, on time po yan na ibibigay. At yun nga sa sinasabing dahil po sa income, alam po ninyo, ang NIA Employees Association mayroong tinatawag na collective negotiations agreement sa management. Na ibig sabihin, alisin po natin lahat ng gastos ng NIA for the year. At yung remaining po yun po ibabalik po sa empleyado under PSLMC number 2. Aba, talaga. Okay, 50% ibibigay sa empleyado at yung 30% working conditions po. Yung 20% yun lang po matitira sa NIA. So ibig sabihin kaya makikita po ninyo talagang binabantayan po ng bawat empleyado yung income ng NIA. Dahil may share doon, may dagdag nakita ron ng mga Yun po empleyado. Yun po ang parang incentive na kinuha. Kaya kung paano namin tinutulungan yung ating management ng NIA, ay ganun po ang pagbabantay na ginagawa ng lahat ng empleyado sa buong Pilipinas. Ang mga irrigators ho ba may pakinabang din doon sa pagiging viable ng NIA ngayon? Meron din po. Meron din ho kayong share doon sa Meron din sa po share pondong kami sa- naiipon na yun? Opo. Paano ho? Doon po sa tinatawag doon sa collection efficiency ng mga irrigators. Meron po kami kaparte po kami ron Talaga ho? sa yung kinikita po sa collection po. Okay, siguro kaya naman na-extend pa nitong nakaraan, dahil nag-retire na yan, si Administrator Nanggel, na-extend siya, siguro dahil nga doon sa magandang performance na yan. Tama po kayo. Kaya lang pagdating dito sa anniversary niyo, parang nakikinig ako ng mga itsura ninyo nung anniversary ng NIA na talagang masayang-masaya kayo, tapos biglang natigil lang yan, na para kayong binuhusan ng malamig na tubig. Ganon ba naging Ganun nga po. damdamin ninyo? Po yun. At talagang yun yung gusto naming linawin. At anyway, nagsalita na ang presidente at magkakaroon na nga ng turnover mamayang hapon, ngayong umaga. Itutuloy po namin kung ano yung sinimulan ng ating administrator ng GEL. At palagay ko yung ginawa po niya sa buong NIA, hindi malilimutan ng lahat ng magsasaka at ng mga NIA Employees Association ng Pilipinas, yung lahat ng empleyado. At damang-dama po namin yan. Alam po. Kaya nga lang po, ganyan nga sa nangyari doon sa speech ay ginagalang po namin kung ano yung naging mga pronouncement ng Pangulo. Prerogative ng Pangulo talaga yan. nililinaw lang po namin na yung pera po, kung merong na yung na-release, ay sinasabi po namin na yun po ay intact at continuing po yung mga projects na ginagawa ng NIA. Prerogative po ng Pangulo na magpalit, maglagay ng mga tao sa gobyerno. Meron na po siyang ipinalit sa pangalang Claro Maranan. Siya ngayon ang turnover, di ho ba? Okay, pero ang gusto ninyo, tama ho ba? Ang intindi ko, gusto niyo magsagawa talaga ng investigasyon o alamin pa ng Malacanang ang tunay na kalagayan ng NIA para ma-correct maitama ang record. Ayun lang po, kasi pa nga po yung impressions na na-release yung budget at parang naubos yung budget at 60% lang talaga pong kapansin-pansin yun. Pero kaya po namin ipaliwanag kung bakit 60% lang pong naging accomplishment sangayon sa Pangulo. Well, in fact, latest po sa July, mga 72% na yan. Yun pong remaining na hindi napapagawa, ibig po sabihin naka-intact pa po yung pera para doon. Basta sinasabi po namin yung mga pagawain, kung ano yung nagawa, yun lang ang binabayaran kasi subject for audit yan. At yung remaining na hindi nagawa, yung pera po, pwede po nilang tingnan nandyan sa books po ng NIA. Okay, Mr. Silverbonto, sa panig po ng mga irrigators, go ahead po. Sa panig naman po ng mga irrigators, at least bukas naman po ang kanilang record na talaga pong ongoing talaga yung mga project na ginagawa nila sa bawat region sa buong bansa. At para po malaman ng tagapakinig ninyo na talagang ang ngayon lang po nangyari, nagkaroon kami ng magandang ani
at nagtaas po ang aming kita bilang dito sa bilang magsasaka. Sa pamumuno po ng ating Pangulo, si Secretary Alcala, at sa siyempre po ang napakasipag na Administrator Nanggel, na wala akong kapaguran na naglilingkod sa aming mga magsasaka. Pero ang suporta ninyo sa dating kay Administrator Nanggel, mukhang kakailanganin din ng bagong administrator ngayon. Ako po, hindi po magbabago yan. Lalo po namin pag-iibayuhin ang aming pag-suporta sa bagong administrator dahil po para sa amin din po yung gagawin ang gagawin namin at gagawin ng administrator, ng bagong administrator. Opo, salamat po. Si Mr. Silver Bonto ng National Confederation of Irrigators Association of the Philippines, tsaka si Mr. Vic Aron, ang Pangulo ng Employees Association ng NIA. Maraming pong salamat sa inyong pagbisita sa amin dito sa studio. Magandang umaga po sa inyo. Maraming po salamat. Magandang umaga po. Si Jerry